At ngayon, ang napili kong pag-usapan natin ay talagang people power na po ang solusyon. Bakit po? Well, unang-una, no? Tagal na natin nananawagan mag-resign. Ayaw naman talaga mag-resign. So talagang ang mangyayari rito, hindi talaga siya voluntaryo magre-resign. Ang ating aasahan talaga ay parang nangyari kay Erap na talagang constructive resignation o talaga yung nangyari sa tatay niya na talaga napilitang lumayas na ng Pilipinas dahil alam niyang baka lusubin siya ng taong bayan sa palasyo ng Malacanang. No? Well, sana wag naman po humantong sa ganun dahil ang gusto natin mapayapa dahil tayo naman mga Pilipino, karangalan natin na tayo nagbigay ng people power sa buong mundo na mapayapa at walang nagdadanas ng dugo. No? Pero sana nga po, pagdasal natin na ang pagbabago ay maging mapayapa at maging walang pagdadanas ng dugo. Pero di po natin alam kung ano mangyayari. Pero siyempre po, ano ba yung mga kondisyones para mag-people power? Well, yung galit ng taong bayan. Sa tingin ko po, yung galit ng taong bayan ngayon, mas matindi pa sa galit ng taong bayan kay Marcos Jr. dun sa pandaraya ng eleksyon. Bakit ko po nasasabi yan? Well, dati-dati kasi, hindi ka talaga po pwedeng mag-isip ng masama laban sa Marcos sa senior administration dahil ikukulong ka na. Alam ko pong nangyayari ngayon yan. May mga ibang vloggers na pinicturan lang yung ulo ni Marcos Jr., kinulong na sila kaagad. At ang sabi nga ng marami, bakit naman yung mga kongresista na bilyon-bilyon ng mga ninakaw, trilyon-trilyon ng ninakaw, hindi pa nakukulong pagkatapos ng napakatagal na panahon, 4 na buwan nang nakalipas. No? Bakit sila hindi pa rin nakukulong? Pero mga panahon kasi ni Marcos talagang bulong-bulungan lang. Ako po'y lumaki na nagmamarcha-marcha kami sa Talahiban na may mga kalabaw at sinasabing, Marcos, resign! Marcos, resign! Mga bata kami na nagmamarcha sa Talahiban. At naalala ko yung mga lolo ko, nagmi-meeting doon sa aming bahay sa Sukat, no? Na ang tawag namin dati ay gubat kasi nakatira kami, not gubat, kundi bukid. Dahil yun talagang kabukiran namin, no? Yung mga panahon na yun, nakatira kami sa Pasay, pero nagpupunta kami ng weekend sa bukid. Hanggang lumipat na nga yung lolo ko doon, nagsimula ng Paranaque Construction Parko, Halo Blocks Factory, at siya na ang gumawa ng buong BF Homes at Paranaque kasabay ang mga bilyar at ang mga agire ng BF Homes. No? Pero anyway, ang mga panahon na yon, may mga kalabaw kami doon, merong lubluban ng kalabaw, tapos malaki yung aming palayan. So doon kami nagmamarcha-marcha ng Marcos Resign kasi bawal na magmarcha ng Marcos Resign, huhulihin ka talaga. Yung mga panahon na yon, may mga kapitbahay kami. Yung mga panahon na yon, ang kapitbahay lang namin yung San Victores ng Max Chicken, tapos si Elorde at saka ang mga Olivares. No? So sa buong sukat, 3 lang kaming may bahay doon at diblib pa ang sukat ng mga panahon na yon. No? At naalala ko na meron ng BF Home, meron ng Fourth Estate na yon, mga panahon na yon, isang subdivision para sa mga mamamahayag. Kaya naman, bata pa lang, alam ko na ako anong trabaho ng mamamahayag at alam ko na kung bakit importante ang trabaho ng mga mamamahayag. No? At naalala ko noon na yung isang Rodriguez na nag-aral sa Espanya ay nagpupunta sa bahay namin kasama yung mga iba pang mga oposisyon. Sino may mga nagpupunta sa bahay namin? Si Jovito Salonga, nagpupunta po sa bahay namin yan. No? Yung si Rodriguez na naging ambassador po yan at parang naging congressman din yan si Ambassador Rodriguez. No? Tapos si mga mamamahayag no? Nagpupunta dyan sa aming bukid at doon sila nag-uusap-usap tungkol sa Marcos. Well, dahil nga po pinsan buo ng lola ko yung Jovito Salonga, maraming pagkakataon talaga na dahil liblib ang lugar namin, doon nagpupulong yung oposisyon laban kay Marcos. At ako naman, bata pa, nakikinig, no? Palagi kong pinagtatabu yan. Naalala ko, sabi ni Jovito Salonga, wag mong pagtabuyan yan. Hada mong marinig ng mga bata ngayon kung ano nangyayari dito sa Marcos sa regime nito. At kaya naman po, that explains kung bakit high school pa lang ako, nakadebate ko na si Amy Marcos at dahilan na hanggang ngayon hindi ko po matanggap na ang kahit sinong Marcos ay magdudulot ng mabuti sa ating bayan. Bagamat yun nga po, unfortunately, ako'y nabudol gaya ninyo at tumakbo ng unity. Anyway, so anong kondisyones sa kinakailangan sa people power? Number 1, galit. Sa tingin ko, mas matindi ang galit ngayon. Bakit? Kasi nga po, malayang nakapagsasalita ang taong bayan ngayon. Dati-rati po, bulungan. Dati-rati, ang tinatawag yung mosquito press ba ang tawag doon, no? Alam mo, literally, rini-recycle namin yung We Forum. Literally, rini-recycle namin yung mga Laya Forum. Kinukuha yan ng aking lolo at talagang pinababasa sa maraming mga kaibigan niya na sekreto, no? Kasi hindi naman maramihan ang pagpiprint ng We Forum at saka ng mosquito press na tinatawag. At meron pang ang mga nasa radyo noon na tumitira kay Marcos pero isa doon ay nasampulan ni Marcos at from being anti-Marcos ay naging pro-Marcos. No? Kasi syempre,
ginamit ang kakapangyarihan ng Estado laban dun sa mga pumupula kay Marcos sa mga panahon na ngayon. Pero ngayon, tignan niyo ang social media. Hindi na po talaga mapipigil ang pananalita ng taong bayan at hindi na mapipigil yung galit ng taong bayan. So wala na po sila magagawa dyan kundi tanggapin. Dahil sa digital age, ang mga Pilipino ngayon, kasama ng mga kabataan, ay malayang nakapagsasalita at malayang nagsasabi na disgusto na sila sa mga pangyayari. So tingin ko yung galit matindi dahil alam naman natin, hindi lang po bilyones ang nakawan ngayon, no? Trilyones na po ang nakawan. Hindi ko maintindihan bakit there is no such thing as moderating the greed anymore, no? Masyado na po sila talagang sumobra-sobra sa kanilang kagustuhan na lapain at talagang pagkapirahan ng kaban ng bayan. No? Well, ano pang mga kondisyones? Well, siyempre, titignan din natin ang militar. Ano ba ang militar? Nasa na bang militar? Well, ang militar mo ngayon, siyempre, ang kanilang training naman, lalo na yung mga officers, maging tapat sa salungang batas. At bago naman itong konsepto na ang militar ay protektor ng taong bayan, yan ay dahil din dun sa 1986 Revolution na yung ating kauna-unahang People Power Revolution na kinilala natin ng papel ng military para sa pagbabago. Now, ano ang kondisyon noon? Ano ang kondisyon ngayon? Ano sa tingin ko, nandyan na rin yung kondisyon noong 1986 ngayon. Alam ko naman na ang mga sundalo kasi, kahit sila yung mga sundalo, nagagalit din po yan. At tingin ko yung galit na nararamdaman natin sa lantarang korupsyon, nararamdaman din ng ating kasundaluhan. So, ang tingin ko po, yung level ng galit, kapareho na rin, kung hindi mas matindi pa, ang galit ng militar doon sa 1986. Kasi nga po, malaya tayo nakakakalap ng mga impormasyon. Ang aking hinihimok nga ngayon, mga kasama ko sa Pilipinas, i-publish nyo yung mga bahay ng mga Romualdez, publish nyo yung mga bahay ng mga ko para makita nila kung gano'ng karangyakan nilang mga buhay. Maalala nyo kasi, yung kay Erap Estrada, pinakita natin isa-isa yung mga bahay sa Forbes ni Erap sa iba't iba niyang mga kapartners. No? At doon talaga nagkaroon ng galit ang taong bayan. Sobra-sobra na ang pangungurakot ng mga panahon na yun. O at least, sobra-sobra na yung pamumuhay ng marangya na hindi naman tugma para sa presidente ng isang bansa na gaya ng Pilipinas na kalahati ng populasyon ay nagugutom. So, yan po ang aking panawagan. No? Publish niyo po yung mga bahay ng mga Romualdez, publish niyo yung mga bahay ng Ko. Huwag kayong papayag na lalagyan ng bakod. Yung Aguado, pasukin niyo po yan. Punan niyo ng picture at i-publish niyo na makita ng taong bayan kung gaano talagang karangya ang kabuhayan at ang pamumuhay ng mga nagnanakaw sa ating kabanang bayan. Now, nasa ng mga kabataan? Well, alam nyo, nung 86, ang nanawagan si Jaime Cardinal Sin. Pero siyempre, ang mga warm bodies na nagpunta ng EDSA ay mga kabataan. Dahil ang kabataan naman talaga, sila yung merong idealismo na naghahangad ng tunay ng pagbabago sa ating lipunan. At sa tingin ko naman ngayon, dahil nga dito sa digital age, sa internet, buhay na buhay ang idealismo ng mga kabataan. Ang problema lang, dumadaan tayo sa punto na akala ng mga kabataan, tama na nagpapakita sila ng galit sa internet. Hindi nila alam na importante pa rin na talagang yung warm bodies be counted, no? Lalong-lalo na sa ating mga lansangan. Pero ngayon nagtatawag na po muli na mga pagtitipon at mga protesta at meron nga po sa 12 na Oktubre, naniniwala po ako na hindi na lang hanggang social media ang ating mga kababayan ngayon, lalong-lalo na ating mga kabataan. Dahil nakikita natin na talagang miski hindi po sila nasa formal na protesta, no? Nasa department store, nasa kalye, sabay-sabay sumisigaw ang ating mga kabataan na tama na ang korupsyon, no? At ikulong ang mga korap, no? So nakakataas nga po ng balahibo pag nakikita mo na spontaneously sa mga malls nagsisigawan ng mga kabataan ay kulong ang mga korap, no? Dahil yan po talaga ang tunay na pag-asa ng ating bayan na itatakwil at hindi tatanggapin ang pangungurakot sa gobyerno. So ano po yung mga recipes? Nandyan na po yung mga recipes na sinabi natin. Nandyan yung galit ng taong bayan, nandyan yung galit ng militar, nandyan yung mga kabataan na talagang lalabas sa lansangan. So sa tingin ko po, matter of time. Lalabas at lalabas po ang taong bayan, tayo magpi-people power, tayo matatanggal natin sa pwesto itong si Marcos sa ayaw at sa gusto niya. Kung siya naman po ay voluntaryong bababa, well and good, malaerap. Pero kung talagang siya ay lalaban at siya ay mapipilitang magbitiw gaya na nangyari kay Marcos Sr., well and good din. Dahil yan naman ay naranasan na niya. So hindi na bago sa kanya yan na matakwil at isukan ang taong bayan. At sa tingin ko,
matter of time po, isusuko na ang taong bayan. Actually, pag-usapan po natin ngayon, anong gagawin natin matapos natin mapalayas ang Marcos administration? Ang mga realidad po, bangkarote ang gobyerno. Paano pong gagawin natin dyan? Well, unang-una po, na kailangan magtalaga tayo ng mga tao na merong kredibilidad doon sa mga ahensya na nagkakalap ng pondo para sa gobyerno. Abay, alam niyo naman po, ang isang bansa, parang isang pamilya lang yan. Merong kita, merong gastos. Kinakailangan ang kita katumbas ng gastos. Dahil kapag ang gastos mas malaki sa kinikita, ang tawag po dyan, budgetary deficit. Pag meron tayo ng budgetary deficit, tataas ang interest rate. Pag tumaas ang interest rate, ay hindi tayo makautang sa mababang interest rate, hihina ang ating mga negosyo at bababa ang kita ng mga mamamayan. So importante po dyan, unang-una, magkaroon tayo ng mga tao na mapagkakatiwalaan dyan sa customs at sa BIR para makakalap ng pondo na kakailanganin natin para mag-rebuild ng ating ekonomiya at ang ating bansa matapos na lustayin ng mga kurakot ang pondo ng gobyerno. Pangalawa, kinakailangan talaga, kinakailangan magpakitang gilas itong si Boying Remulla as ombudsman dahil talaga pong ang unang-unang gagawin natin ay panagutin ang mga corrupt, lalong-lalo na yung mga involved sa flood control. Dahil kaya naman isusuka ang Marcos dahil nga sa kanyang kapabayaan, dahil sa kanyang mga aksyon, nangyari itong mga lantarang korupsyon, no? Lalong-lalo na sa flood control at saka mga infrastructure projects. So kung si Boying Remulla ay hindi gaganampin ang kanyang katungkulan, abay, nung minsan napaalis na rin dyan yung isang ombudsman, Merceditas Gutierrez, di ba? So hindi po malayo na mangyari muli po yan na mapapaalis na naman isang ombudsman kung hindi niya ipakukulong ang mga corrupt at kasama sa mga dapat niyang ipakulong ay sarili niyang mga fraternity brother na kasama po dyan si Martin Romualdez. Now, sa tingin ko, may kinakailangan na palakasin muli ang PCGG. At ang PCGG dapat siguro hindi lang hahabulin ang mga ari-arian ng mga Marcos na hanggang ngayon hindi pa natin tuluyang nakakalap na gaya ng 1 bilyon ng civil award, no? Civil contempt award labang kay Marcos kasi nga hanggang ngayon hindi pa rin sinasabi ni Marcos Jr., itong ating presidente, kung nasan yung mga ninakaw nilang tagong yaman sa Amerika, no? Para bayaran yung mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao. So kinakailangan natin ng bagong PCGG para hanapin yung mga tagong yaman na hindi pa natin nakukuha hanggang ngayon mula nung pinatalsik natin ang Marcos sa senior at hanapin at kalapin at ibigay muli sa gobyerno ang nakaw ng Marcos Jr. kasama ang kanilang mga cronies. Ang mga cronies naman nila, yung mga Chinese Filipinos na alam nating lantaran na involved sa agriculture smuggling, no? At saka yung iba't iba pang mga nakinabang sa kanila, no? Yung mga nag-angkat ng bigas na sila na rin na nagsasabi na nagre-recommenda na mag-angkat ng bigas. Abay, sila pa ang binigyan ng karapatan na mag-angkat ng bigas. So lahat po yung mga nakaw, mga kayamanan na ninakaw sa kaban ng bayan, dapat yan po ay maisole. Hindi ko lang po alam kung yan ay sa pamamagitan ng PCGG o isang bagong ahensya kasi kinakailangan po palawakin ang mandato ng PCGG. Ang PCGG kasi para makalap yung nakaw na yaman ng Marcos Sr., ngayon meron ding nakaw na yaman ang Marcos Jr., ang kanyang asawa, ang mga Romualdez. No? Iba pa yung ninakaw na mga ninuno ng Romualdez at ng mga Marcos sa mga ninakaw ng mga Marcos Jr. at mga Romualdez ngayon. At lahat po yan ay dapat makalap natin at mabigay sa taong bayan. Now, kinakailangan talaga matanggal ang korupsyon. Siguro, hindi ko lang maintindihan kung paano natin magagawa ito, ha? Pero talagang kung magpapatuloy pa rin ang sistema na nandyan ang Kongreso, talagang hindi natin mabubuwag tuluyan yung korupsyon na nangyayari pagdating sa infrastructure projects. Kasi magre-report ang mga district engineers at regional engineers sa mga politiko. Kaya nga iniisip ko, dapat siguro talaga buwagin din ng Kongreso. Kaya lang, kinakailangan kasi sang-ayon sa saligang batas dahil kapag hindi natin sinunod ang saligang batas, wala rin magiging legal na basihan para sumunod na mamuno ay si VP Sara. Ulitin ko po, no, kung kayo po ay nagnanais na si VP Sara ang siyang mamuno, kinakailangan hindi mapawalang bisa ang ating saligang batas. Bagamat, kapag nagkaroon ng revolutionary government at ang militar na siyang gagalaw para matanggal ang Marcos Jr. na susuportahan ng taong bayan, ay itatalaga ang VP Sara as constitutional successor bilang presidente at babaliwalain na ang saligang batas. Pwede rin yun. Dahil sabi naman ng Korte Suprema nung
kinatigan niya ang constitutionality ng Cory Aquino government, ang isang people power, isang revolutionary government na suportado ng taong bayan, ay isang ayon pa rin sa batas, no? Dahil ang kapangyarihan nga ay nasa kamay ng mamamayan. So, dalawang ano po yan model, no? Yung ERAP model na resignation, everything as is, kaya lang ang problema nga, paano ang Kongreso? Hindi po matatanggal yung korupsyon pagdating sa infra habang nandyan ang Kongreso. Hanggang meron tayong gagawing reforma dyan. At sa ngayon po, tatapatin ko kayo, hindi ko alam kung anong reformang dapat galawin dyan. Siguro po, ipagbawal sa pamamagitan ng batas yung kunsyabahan ng district engineer at saka ng kongresista at patawan ng panghabang buhay na pagpaparusa sa parehong kongresista or senatong at sa mga taga-DPWH na magkukunsyabahan. No? Nang sa ganun, magsilbing halimbawa na hindi na dapat nagkukunsyabahan ngayon mga yan. Dapat siguro bigyan patawan ng pagkakakulong na panghabang buhay yung mga lalabag sa ating government procurement law na nagkukunsyabahan nga sa mga biddings. No? Kasi dyan naman po pumapasok yung corruption doon sa awarding, doon sa kung sino makakakuha ng proyekto. No? So talaga naman pong kinakailangan ng mga bagong batas para lalong matakot ang mga taong bayan o mga kurakot na magririg na mga proyekto. Pero mas importante po na ipatupad ang batas dahil ang bibigay takot po sa puso at saka sa isipan ng mga kurap ay pagpapatupad ng batas at hindi naman yung parusa. Well, anyway, talaga napakadami pong dapat gawin. Kung sino man ang magte-take over, kinakailangan talagang itap yung expertise ng mga dalubhasa gaya ng siguro yung UP NCPAG, yung National Public Administration, no? At saka siguro yung mga iba-ibang centers ng iba't iba pang mga pamantasan para nga malinis ang hanay ng gobyerno dahil masyado na tayong nasanay sa korupsyon. Tinanggap na natin ang SOP. Kinakailangan baguhin talaga ang ating mga institusyon. Well, dapat po siguro magkakaroon tayo ng iba pang spokes hour kung anong dapat gawin ni VP Sara kung siya ay magte-take over na as president. No? Matapos na either voluntaryong umalis si Marcos Jr. or patalsigin sa kanyang posisyon gaya na nangyari dun sa kanyang ama. Pero ako, any which way, kinakailangan mangyari na po yan. Wala na po tayong aasahan kung mag-aantay pa tayo ng 2028. 1.7 trillion po ang nawala sa ating stock market. At ngayon, pinasisinungalungin pa ng Marcos government yan, samantalang na nagsabi na dyan sa 1.7 trillion ay yung chairman na mismo ng SEC. So mas naniniwala po ako doon sa chairman ng SEC kesa dyan sa economic advisor ng ating presidente lamang. No? Dahil yung SEC, talaga namang mandato niya, yung stock market. At alam niya kung magkano ang kapital na umalis na sa Pilipinas, 1.7 trillion. Kasi all-time low nga po ngayon ang ating stock market. So, matindi po ang mga problema natin. At kung may narinig kayo na ayaw ni Tatay Digong na ma-involve si Inday Sara sa isang military junta, totoo po yun. Sinabi talaga ni Tatay Digong yun kasi ang sabi niya, kami mga abogado, we cannot be involved in any junta. Pero ang isa pang dahilan ni Tatay Digong kaya ayaw niya ma-involve si Inday Sara, kung ang militar nga igagalaw, mapatalsik si Marcos, napakadami daw problema. At kung si BP Sara ang siyang mamumuno sa mga panahon na yon, napakataas ng likelihood na hindi siya magtatagumpay. Kaya ayaw niyang mapigo si Inday Sara. Bagamat ang sabi ko naman, kayo naman, wala namang kintiwara kay BP Sara in the first place. Iba naman po si BP Sara sa inyo. No? May mga pamamaraan din siya na baka kayanin naman niya ang lahat ng pagsubok. Kaya wag niyo namang i-discourage din na si BP Sara umupo matapos mapatalsik ang Marcos, bagamat baka kinakailangan to do away with the 87 Constitution kasi nga po yung Kongreso na sa ilalim ng 1987 Constitution kasama ang presidente, ang kuta, ang be-all and end-all ng korupsyon dito sa ating bayan. Well, anyway, magpapatuloy po tayo sa diskusyon kung anong dapat gawin matapos nating pasipain o masipa ang Marcos Jr. Kasi tingin ko po, yung panahon ni Cory, kaya walang din ang gusto ang mga tao sa people power, nawala nga yung mga korap, papalitan lang ng ibang kamag-anak na korap din. Mga kamag-anak ni Cory Aquino na korap din. At yan naman po yung katotohanan. Tsaka syempre, wala rin political will na ipinakita itong si Cory Aquino. Patunay nga hanggang ngayon, no? 28 billion ang makukuha ng pamilya ni Cory Aquino by way of just compensation doon sa kanilang hacienda Luisita na alam naman natin na nakuha ng kanilang pamilya dahil ninakaw ng pamilya nila yung pondo ng Revolusyon ng Pilipinas laban sa Amerikano.
Pinautang sa mga magsasaka ng Tarlac at nang hindi nakabayad, rinimata ng rinimata ang mga lupa. Mantakin nyo. Hindi naman sa kanila talaga yung mga lupa. Pinautang nila ng pera ng Pilipinas, rinimata. Tapos ngayon, 28 billion ang babayaran sa kanila. No? Kaya nga po, yan ang isang dahilan kung bakit ayaw nila suportahan si Inday Sara Duterte. Dahil baka mamaya, sa ilalim ni Inday Sara Duterte, hindi nila makuha yung 28 billion. Well, ako po, sasabihin ko na sa inyo, ako, magdasal na kayong wag si Inday Sara dahil ako talaga, kung makikinig sa akin si BP Sara, kapag siya'y presidente na, hindi yan pababayaran dapat. Dahil dapat nga yan, isoli lang sa sambayan ng Pilipino dahil yung pera naman na pinambili na ng lupa ng Hacienda Luisita, nakaw din galing sa taong bayan.